Ang mga digmaang Mycenaean ay isang serye ng mga labanan sa pagitan ng mga sinaunang Griyegong lungsod-estado ng Sparta at Mycenae na lubos na nagbago sa sosyo-politikal na kalakaran ng tangway ng Peloponiso. Para sa Sparta, ang mga digmaan ay nagdulot ng pagsama-sama ng kanilang kapangyarihang militar at ang pagtatatag ng kanilang natatanging struktura ng lipunan, kabilang ang sistemang hilot, isang anyo ng pagkaalipin na magpapatibay at magbibigay hamon sa estado ng Sparta sa loob ng maraming siglo. Sa kasamaang palad ng Mycenae, ang mga digmaan ay nagresulta na pagsakop at pagkawala ng kalayaan na nagbunsod ng kanilang mga tao na maging mga alipin na nagtatrabaho sa ilalim ng pamumuno ng Sparta. Ang Peloponnesian Peninsula, isang makitid na tanawin ng mga bundok, masaganang kapatagan at mga baybayin, ay tahanan ng iba't ibang mga lungsod-estado. Bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging kultura, pamahalaan at ambisyon. Kabilang dito ang Sparta at Mycenae, ang magkapitbahay na ang kalapitan ay magiging parehong biyaya at sumpa. Ang Sparta na matatagpuan sa rehiyon ng Laconia ay isang militaristikong lipunan na nagbibigay halaga sa disiplina, tapang at husay sa pakikidigma. Ang Mycenae sa kabilang banda ay isang masaganang rehiyon na mayaman sa mga yaman, ngunit hindi gaanong militarisado kumpara sa kalapit nitong Sparta. Ang lipunan nito ay mas agraryo at ang pamahalaan nito ay hindi gaanong sentralisado na nagbigay dito ng kasaganaan. Ang lumalaking populasyon ng Sparta at ang limitadong lupain na maaaring taniman ay nagbigay ng atraksyon sa mga matabang kapatagan ng Mycenae. Bukod dito, naniniwala ang mga Spartano sa kanilang banal na karapatan na sakupin ng iba. Madalas na binabanggit ang mga orakulo at propesiya bilang dahilan para sa pagpapalawak. Ang unang digmaang Mycenae na tradisyonal na itinakda mula mga 743 hanggang 724 bago si Kristo ay nagmarka ng simula ng isang mahaba at magulong relasyon sa pagitan ng Sparta at Mycenae. Nagsimula ang digmaan sa paglusob ng Ampeia, isang lungsod ng Mycenae malapit sa hangganan ng dalawang lungsod-estado, na ang pagbagsak nito ay nagbigay sa Sparta ng isang posisyon na teritoryo ng Mycenae. Mula noon, ang labanan ay umabot sa isang ganap na pagsalakay kung saan ang mga hoplite ng Sparta na nakaayos sa kanilang nakakatakot na phalanx na formasyon ay nakipaglaban sa mga puwersa ng Mycenae na hindi gaanong mahusay ang kagamitan at pagsasanay, ngunit hindi determinado na ipagtanggol ang kanilang lupain. Gumamit ang mga Spartan ng kombinasyon ng estratehiyang militar at psikolohikal na digmaan upang mapabagsak ang mga Mycenaean. Sinasabing nakatanggap din sila ng banal na pahintulot mula sa Delphic Oracle na nagpatibay sa kanilang determinasyon at nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng moral na kalamangan. Sa kabila ng pagharap sa mas makapangyarihang kaaway ang mga Mycenaean sa ilalim ni Haring Eupaes at pagkatapos ay ni Haring Aristodemos ay nagpakita ng matapang na laban gamit ang makitid na lupain sa kanilang pabor at nakilahok sa mga taktika ng gerilya. Gayunpaman, ang nakahihigit na organisado at disiplina ng militar ng mga Spartans ay unti-unting nagpapahina sa paglaban ng mga Mycenaean. Matapos halos 2 dekadang pakikidigma, sa wakas ay napasuko ang mga Mycenaean. Ang mga kahinatnan ay malupit. Karamihan sa populasyon ng Mycenae ay naging hilot
nakatali sa lupang dati nilang pag-aari at pinilit na ibigay ang kalahati ng kanilang ani sa kanilang mga Spartan na Panginoon. Ang bagong pagdagsa ng mga hilot ay nagbigay sa Sparta ng ekonomikong batayan upang mapanatili ang kanilang militaristikong pamumuhay sa pagpapahintulot sa mga lalaking mamamayan na mag-focus sa pagsasanay militar sa halip na pagsasaka. Ang ikalawang digmaang Misenya na sumiklab noong mga 685 hanggang 668 bago si Kristo ay isang pagpapatuloy sa mga hindi nalutas na tensyon at hinanakit na umusbong mula pa noong pagkatapos ng unang labanan. Sa panahong ito, ang mga Misenyan ay namuhay sa ilalim ng pamumuno ng mga Spartan sa loob ng ilang henerasyon. Ngunit ang pamatok na pagkaalipin ay mabigat na nakapatong sa kanila. Ang sistemang hilot na ipinataw matapos ang unang digmaang Misenyans ay naging patuloy na pinagmumulan ng tensyon at ang mga Misenyan ay nagnanais na muling pagbabalik ng kanilang kalayaan. Ang pagnanais na ito para sa kalayaan ay natagpuan ang pinakamakapangyarihang pagpapahayag nito sa katauhan ni Aristomenes, isang bayani ng Misenya, na ang mga gawa ay magiging bahagi ng alamat. Pinangunahan ni Aristomenes ang isang pag-aalsa na unang nahuli ang mga Espartano na hindi inaasahang pagkakataon. Ang mga Misenyan na natuto mula sa mga nakaraang karanasan ay pinabuti ang kanilang organisasyon at taktika sa militar. Ginamit din nila ang mga likas na pader na ibinigay ng bundok Etomi na naging kuta para sa paglaban ng mga Misenyan. Si Aristomenes mismo ay sinasabing gumawa ng mga gawaing kahanga-hanga kabilang ang pagpasok sa teritoryo ng Sparta upang magsagawa ng mga mapaghimagsik na pag-atake. Ang kanyang mga ginawa ay naging tanyag na siya ay itinuturing na hindi matatalo, isang paniniwala na nagbigay ng lakas ng loob sa mga mandirigmang Misenya. Gayunpaman, nagtipon muli ang mga Spartan at inangkop ang kanilang mga estratehiya na katuon sa isang pangmatagalang pag-ukit ng bundok Etomi at iba pang mahahalagang kuta. Humingi rin sila ng banal na patnubay, kumonsulta sa Delphic Oracle para sa payo kung paano magpatuloy. Ang digmaan ay naging isang mahirap at mahabang laban kung saan parehong panig ay nagdusa sa malaking pagkalugi. Sa kalaunan, ang nakahihigit na mga yaman at makinaryang militar ng Sparta ay nagsimulang magpabago ng balanse. Ang disiplinadong formasyon ng phalanx ay napatunayang mahalaga sa pagwasak ng moral at paglaban ng mga Misenyan. Sa kabila ng matapang at pagsisikap ng mga Misenyan at halos mitikal na katapangan ni Aristomenes, hindi nila kayang ipagpatuloy ang laban ng walang hanggan. Ang ikatlong digmaang Misenya, na kilala rin bilang dakilang paghimagsik ng hilot, ay minsang hindi itinuring na digmaang Misenya sa tradisyonal na kahulugan. Ngunit nagkaroon ito ng makabuluhang implikasyon para sa parehong Sparta at Misenya. Nangyari noong mga 464 bago si Kristo. Ang labanan na ito ay sinimulan ng isang malakas na lindol na tumama sa Sparta na nagdulot ng malawakang pagkamatay, pagkasira at kaguluhan. Sinamantala ng mga hilot na marami sa kanila ay may lahing Misenyan ang pagkakataon at naglunsad ng isang malawakang pag-aaklas laban sa kanilang mga Spartan na Panginoon. Iminumungkahi ng mga historiador na 10,000 hilot ang lumahok sa pag-aalsa. Ang pag-aaklas na ito ay naiiba sa mga nakaraang labanan.
Hindi ito isang digmaan sa pagitan ng dalawang malalayang estado, kundi isang pag-aalsa ng isang inaaping uri sa loob ng isang estado. Gayunpaman, ang diwa ng paglaban ng Mycenaean ay buhay na buhay sa pakikibakang ito na umukit sa mga kabayanihan ng mga tauhan tulad ni Aristomenes mula sa nakaraan. Ang mga Spartan na nahaharap na sa mga epekto ng lindol ay natagpuan ng kanilang mga sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang pag-aalsa ng mga hilot ay isang seryosong banta, hindi lamang sa kontrol ng Sparta ng Mycenae, kundi pati na rin sa mismong kalakaran ng lipunang Spartan na umaasa sa paggawa ng mga hilot upang mapanatili ang kanilang militaristikong pamumuhay. Sa isang pambihirang hakbang, humingi ng tulong ang Sparta mula sa iba pang mga lungsod-estado ng Gresya, habang ang ilan tulad ng Atenas ay unang nagpadala ng tulong. Mabilis nilang binawi ang kanilang suporta nang malaman ang lawak ng problema sa mga hilot at ang potensyal na epekto nito sa kanilang sariling mga lipunan. Ang digmaan ay brutal at puno ng mga taktika ng gerilya, mga paglusob at matitinding labanan. Ang mga hilot at ang kanilang mga kaalyado ay nagpalakas ng kanilang mga kuta sa mga matibay na puok tulad ng bundok Ithome na nagpapakita ng naunang paglaban ng Mycenaean. Ang mga Spartan sa kabilang bahagi ay kasing walang awa tulad ng dati sa pagpigil sa pag-aalsa. Gamit ang kanilang mahusay na mga estratehiyang militar at malupit na mga pamamaraan ng pagsubil. Pagkatapos ng ilang taon ng labanan, nagtagumpay ang mga Spartan sa pagpigil ng pag-aalsa, ngunit hindi nang walang malaking halaga. Ang ikatlong digmaang Mycenae ay nagkaroon ng pangmatagalang mga kahinatnan para sa parehong Sparta at Mycenae. Para sa Sparta, pinakita nito ang mga kahinaan at kontradiksyon ng isang lipunan na itinayo sa pang-aapi ng isang malaking uring mababa. Ang isyo ng hilot ay nanatiling isang tinik sa tagiliran ng estadong Spartan na nangangailangan ng patuloy na pagbabantay at panapanahong kalupitan laban sa mga lider ng hilot upang mapanatili silang kontrolado. Para sa Mycenae, ang pag-aalsa ay isa pang kabanata sa mahabang kasaysayan nito ng paglaban laban sa dominasyon ng Sparta. Bagaman hindi ito nagresulta sa kalayaan ng Mycenae, pinanatili nito ang mga baga ng paglaban na patuloy na sisiklab sa mga susunod na henerasyon, hamunin ang hegemonya ng Sparta at hubugin ang mas malawak na agos ng kasaysayan ng Gresya. Umabot ng napakahabang panahon ang pagdurusa ng mga Mycenaean sa kamay ng mga Spartano. Subalit ipinapakita ng Mycenae ang katatagan ng kanilang estado at ng mga nakatira dito. Patuloy silang lumalaban kahit imposible ang panalo. Di sila nagpatinag sa lakas ng Sparta. Nagbuwis sila ng napakaraming buhay para sa kalayaan. At noong 370 bago si Kristo ay nakamit nila ang kasarinlan ng kanilang estado sa kamay ng mga mapang-aping mananakop. Pagkalipas ng napakahaba, napakahirap at napakadugong paglaban ng mga Mycenaean, sa huli ay kalayaan at kapayapaan. Ipinapakita sa kasaysayan na ito na ang kalayaan ay magagamit sa pamamagitan ng pagkikipaglaban at hindi ito imposible sa mga estado o bansa na tunay na nagmamahal sa sariling bayan.